Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, December 11 at mabatit po muna tayo sa mga may kaarawan sa araw na ito. Maligayang kaarawan kila Fausto Dominiel Escobar, John Nes Dumol, Louis Reyes, Edgardo Mercado, George Sales at ganoon din po kay Joel Villania. At ganun din po, belated happy birthday sa mga nagdiwang ng kaarawan kahapon, December 10, kina Debs Dibila, Danny Chua, Kags Ngalag, Manuel Villanos, Lemuel Ramos Mabali, at ganun din po kay Hello Guys Yahoo. Maligayang kaarawan po sa inyo lahat at naway patuloy kayong pagpalain ng ating poong may kapal. At din po, shout out po sa mga sumusunod, kila Arman Pirucho, Chacha Cruz, Wilson Bulaklak Estalilia, kay Rowie Sacoste, na isa sa mga paborito kong online announcer, kay Roner Ismoria, Paterno Olan, at ganun din po kay Gabriel Beatriz. Okay, tutuloy po tayo sa ating tatalakayin. Ito pong Article 29/50-46 example. Kasi ito pong example na ito ay halos kapareho ng example na pinagtatalunan doon sa isang group chat na hanggang ngayon ay hindi may resolve. Okay, ito po itong example na ito, halos kapareho doon. Sabi doon, with 5 seconds on the shot clock, thrower in A1 passes the ball towards the Team B basket. The ball touches the ring and is then touched but not controlled by A2 or B2. Ano po ang interpretation doon ng FIBA? Ang sabi po doon, the game clock and the shot clock shall be started simultaneously when the ball touches by either player on the court or is touched by either player on the court. At sabi po doon sa interpretation, if Team A gains control of the ball on the court, it shall have 14 seconds on the shot clock. At sabi po kung sakali po kalaban makakuha, at sabi doon, if Team B gains control of the ball on the court, it shall have 24 seconds on the shot clock. Okay, may hiwayin pa natin to. Ang sabi doon, with 5 seconds on the shot clock. Yung A1, magto-throw in siya. Okay, mag-throw in niya, punta sa Team B basket, tumama ang bola sa ring. So, tandaan po natin, during throw-in, pag tumama ang bola sa ring, wala po tayong i-reset. Bakit po? Patay pa ang oras eh. Okay? The game clock still dead. Kailan mabubuhay ang oras? Pag nahawakan na, na-touch na ng isa sa depensa o opensa ang bola, doon tatakbo ang game clock. Okay? So, pag tumama ang bola sa ring, at bumagsak sa floor, hindi tatakbo ang game clock, at siyempre, hindi tatakbo ang shot clock. So, pag nagkaroon ng tapikan, natapik yan, ng either defense or offense, tatakbo na yung game clock. At tatakbo na rin ang shot clock. That's sabi yun sa interpretation. The game clock and the shot clock shall be started simultaneously. Okay? So, yung 5 seconds na yun, tatakbo yung oras, 5 seconds, tatakbo rin, 5, 4, 3. Sabi sa interpretation, pag nagkaroon ng game control, doon lamang po magkakaroon ng resetting ng shot clock. Okay? So, pag nakuha ng opensa, reset sa 14. Pag nakuha ng depensa, reset sa 24. Kung yung 5, 4, 3, 2, nakuha ng A, balik sa 14 yon. Pag B naman, balik reset sa 24. Okay yun. Kasi maraming nalilito doon sa Article 29/50-35, yung statement doon. Natin tinalakay, yung example natin. Kasi ang statement doon, sabi doon, after the ball touches the ring of the opponent's basket for any reason. Yun yung sinabi nila eh. Tandaan po natin, itong Article 29/50, 10 example doon, puro pass or shoot. Isa lang pong example yung throw-in. Itong tinatalakay natin. Yung 5 seconds throw-in, mag-throw-in siya. Kasi po, ang throw-in po,
when the ball is at the disposal of a player thrower in, mayroon silang team control. May team control na sila. Pero ang game clock, dead pa. Dead siya. Pero pag naipasa yan at na-deflect, na-touch ng defense or offense, doon pala tatakbo ang game clock at tatakbo ang shot clock. Pero pag nagkaroon ng game control, reset ang shot clock. Kasi ito pa po ang isa sa mga supporting article doon sa article 50.4 bullet 4. Ang sabi doon, stop and reset to 14 seconds when the ball touch the ring. I-stop daw, i-reset ang 14 seconds pag tumama sa ring sa apat na senaryo. Una, on an unsuccessful shot for goal. Yung tumira, nagmintis, tumama sa ring, reset sa shot clock. Okay? Unsuccessful last free throw, reset din po ang shot clock. On a pass, ano yung pass? Nagpapasahan sila, nagpapasahan, tumama aksidente ang bola sa ring, reset sa shot clock 14. Or nag-alley-oop pass, hindi nakakuha ng kampe, tumama sa ring, reset ang shot clock. At yung pang-apat, ito po yung open and close parenthesis na kagad doon, including when the ball lodges between the ring and the backboard. Ibig sabihin, pag tumama ang bola, ang bola na ipit sa ring, okay, mag-throw in siya, 5 seconds, okay, 5 seconds shot lang, nag-throw in siya, pagpasa niya, naipit doon. So, pag naipit, ano sabi doon? Sa rules ng pag naipit yun, jump ball tayo. Pag nag-jump ball, anong gagamitin? Yung alternative possession arrow. Kung in case, ang arrow ay nakatuon sa team A, yung 5 seconds na nag-inbound siya, maging 14 seconds, marireset. Okay, maliwanag ba tayo? Kasi maraming nalilito din sa Article 29 yung after the ball touches the ring on the opponent's basket. Okay, maliwanag ba tayo doon? Kasi itong article to, very tricky to eh. Very tricky kasi akala kasi natin every time tatama ang bola sa ring, reset na. Kung naglalaro ang bola sa loob, the ball is alive and the game clock is alive, pag every time tatama ang bola sa ring, nag-reset tayo. Pero ito, different ito. Nag-throw in tayo. The ball is alive, but the game clock is dead. Kaya hindi, pag tumama ang bola sa ring, o na-throw in, hindi natin pwede i-reset. Bakit hindi pwede i-reset? Kasi, hindi tatakbo ang game clock eh. Hindi ka pwede mag-reset ng shot clock kung hindi tatakbo ang game clock. Mag-reset ka lamang ng shot clock pag tumatakbo ang game clock. Paliwanag ko pa tayo. Kaya itong article na to, itong 29/50/46, medyo malilito ka talaga kung ano mo to, kung pagbabatayan mo, ayaw tumama ang ball sa ring. Pero ito, ibang senaryo po to, throw in po ito, throw in. Maliwanag ko ba tayo? Yan pong ating maikling aralin sa gabing ito. At nawa, pag po tayong magsawang mag-like, mag-share, mag-follow, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po at isang magandang gabi sa ating lahat. Ito po yung abang lingkod, former PIRABA referee Eto Camarongan. Hanggang sa muli. Bye-bye!